Everybody say Amen. Now, in the book of Isaiah 22, verse 22, it says, sa wikang Tagalog, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. The keys of David. Ang tinutukoy po sa kanya dito ay walang iba kundi si Jesus. The Father will be going to give the keys of David. And then, walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Because the authority was given to Him. Now, in Revelation 3:7, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Ang may, pansinin niyo muli, New Testament ito, kanina Old, na ulit muli nabanggitin ang salitang ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Kung kayo nagbabasa ng Bible, maaalala ninyo sa Biblia nyo sa Mateo 16, Behold, tignan nyo, I have given you the keys of the kingdom. Whatsoever ye shall bind on earth. Ano daw? Gagabusin ng langit. Whatsoever you shall lose, pakakawalan din ng langit. Nakikita po ba ninyo itong susi na gusto kong magkaroon tayo ng hustong kamalayan? Ang susing ito ay mula kay David. At ano ba yung susing hawak ni David na ngayon ay na kay Jesus? At bago humalis si Jesus, yung susing yan ay binigay naman niya sa atin. Mukhang mayroong isang napakagandang pattern na gusto ko pong lahat ito'y ating pagmasdan. Meron tayong mapagpupulutang napakagandang mensahe na lalong magtutulak sa ating na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, sa sambahayan natin, sa gawain natin, upang patuloy na ma-implement, maisulong, o maibaba ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, sa akin, sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa gawain, sa paaralan, sa eskwelahan, gaya ng nangyayari sa langit. Biruin po ba ninyo na mismo si Jesus tinuruan niyang bigkasin sa panalangin iyong, Your kingdom come. Where? On earth, as it is in heaven. Hindi po yung kagustuhan ng relihiyon ang nasusunod. Hindi rin ang kagustuhan ng mga pastor o ng mga kardinal o ng mga obispo o ng mga santo papa. Hindi. At hindi yan dapat. But His will, kung ano yung nais, kung ano yung nangyayari dyan sa kaharian ng Diyos sa langit, mismo si Jesus ay in-encourage niya tayong isulong ito, bigkasin ito sa pamamagitan ng ating mga panalangin upang kung ano yung nais na nangyayari doon sa kaharian ng Diyos sapagkat siyang hari ng mga hari doon, nagahari siya. Kung paano siya nagahari doon at kung paano ang kanyang kalooban ay
nagaganap doon na walang sakit, na walang sumpa, na walang poverty, na walang pestilence, na puro kagalakan, kapayapaan, pag-ibig. Just imagine this. Ang kalooban at ang nais ng Diyos, base na rin sa panalangin na i-introduce sa atin ni Jesus, ay matutunan nating bigkasin, anyayahan. Hindi lang kapag tayo nananalangin, yung mga gusto lang natin ang gustong masunod, yung mga kailangan lang natin ang gusto nating makita na mag-manifest doon sa ating mga dasal, kundi mismo ang gustong i-invite natin, ang gustong mismong kailangan nating itulak ay yung kaharian niya ay sumaatin dito sa lupa gaya ng nasa langit. Hindi lang yung mga tingi-tingi. Hello? Hindi po lang yung mga bangke-bangketa. Kumbaga mismo, yung kabuuan. Yung kabuuan. Just think of that, no? Now, ito pa ang isa kong tanong. Bakit susi ni David? Bakit hindi sinabi susi ni Abraham? Hawak niya ang susi ni David. Ang sabi, di ba? Bakit susi ni David? Pwede namang Abraham, pwede namang Jacob, pwede naman Isaac, susi ni Isaac. Pwede naman yung mga ibang hari na mabuting hari din, gaya ni David. Pwede din. Ano kaya ang nadiskubre ng haring ito? Kung bakit mukhang mayroon siyang nakita na ngayong hawak niya sa lumang tipan, na mismo ang Biblia ay binanggit ang mga katagang ibinigay ko kay Jesus sa kanya ang mga susi ni David. So ang point natin, ano po kaya yung mga susing mayroon na hawak si David na kanyang nadiskubre? Pwede namang susi ni Abraham, pero bakit si David pa? Ano kayang realm ang pinasukan ng taong ito? Ano kaya ang kanyang natanaw? Bilang isang shepherd, bilang isang pastol, ano kaya ang kanyang nakita? Ano yung nadiscover niya na sukat binanggit ng Bibliang may susi siya na hawak na ngayon ay binigay kay Jesus? Alam niyo, kasi I think ang iglesia, ang simbahan tayo, mga Kristiyano, ay magkaroon na ng spiritual transition. Magkaroon na ng pag-a-adjust, magkaroon na ng pagbabago. Other than doon sa fellowship lang, other than doon sa umaawit lang tayo, other than doon sa nagkakaloob tayo, other than doon sa usual na ginagawa natin dito. It's time na ang iglesia mismo ay makaranas ng isang panibago na kung saan ay mararanasan mismo sa pamamagitan ng mga susing ito na mayroon si David na kinuha o binigay kay Jesus, na ngayon naman ay ipinasa ni Jesus sa atin para kung ano ang naranasan ng taong ito sa pamamagitan ni Jesus ay posible na rin nating maranasan. Sige po, come on. Kaya nga, ang aking question,
Follow me, okay? Anong realm ang kanyang napasukan? Anong kanyang nakita? Habang siya isang pastol, ano yung natanaw niya na naging reality kay David? Because the Bible says that Jesus holds the key of David. Well, babalik tayo, sandali, susulong tayo ng konti, di babalik. Makikita natin sa aklat ng mga gawa. Mismong nakasulat na sa mga huling araw, ibabalik yung tingnan nyo, Tabernacle of David. In the last days, God will be going to restore the what? The Tabernacle of David. Sandali lang muna tayo doon. Pero, it is not just the Tabernacle of David that we talk about, but it is the establishing of the kingdom of God. Alam nyo, Christians, ang mga born again, ang mga Kristiyano, repent enough to get forgiven, but not enough to see and enter into the kingdom. Yung minsan parang hanggang doon lang tayo sa nagsisi sa kasalanan, tumanggap kay Jesus, nag-a-attend sa church. Yes, we repent enough to be forgiven, but not enough to see and enter into the kingdom. Because ang invitation talaga dito, it is not just the forgiveness. It is not just the salvation. Ang invitation dito is for us to see and enter. Oh my, come on, I just want you to see. Ang invitation dito, it is not just to be forgiven. Ang issue dito, it is not just to be saved, but unless a man be born again, he cannot see, and then later on, he cannot enter. So, dapat nating makita at maintindihan at maunawaan, it's more than forgiveness, it's more than our salvation. But, again, the restoration of the Tabernacle of David and the establishing of the kingdom of God. Nang si Saul ang naging king, nag-backslide ang Israel. Sapagkat itong king na ito ay makasarili. Wala siyang ibang iniintindi kundi ang kanyang sarili. Ang palakad sa buong bansa ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. May propeta na si Samuel nandiyan, pero hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Walang obedience. In short, dahil mismo yung king ay makasarili. Ang king ay meron siyang personal interest and agenda. Gamit lang sa kanya si Samuel kung kailangan niya si Samuel. Pero ang sarili pa rin niya ang nasusunod. Unlike this man, David, when he ruled, when he reigned, when he became the king, my friend, ano nangyari? The kingdom come in Israel as it is in heaven. Napangyari ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni David. Na-establish yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni David dahil sa puso ng haring ito na marahil meron siyang nakita, meron siyang natanaw at napasukan niya ang nakita at natanaw na naging karanasan sa kanya. Kung kaya't nang siya ang nag-reign, na pangyari niya, na ibalik niya ang kaharian ng Diyos, hindi lang yung kingdom of Israel mismo, kundi yung kingdom ng Diyos ay naibalik mismo sa bansang Israel. Kasi, kingdom means
king's domain. Kasi pwede tayo maging church, pwede tayo maging born again, pwede tayo maging Kristiyano, pero ang totoo nito, hindi naman napangyayari ang kalooban ng ating Diyos. Savior siya sa atin kung kailangan natin siya. Savior siya kung may problema tayo. Savior siya sa maraming bagay, lalo na kung naghihirap tayo. But how about being the king? It's more than being Savior. But we're talking about king's domain. So yung kingdom ay dapat mapangyari sa loob ng iglesia para maalis yung reliyon, mawala yung spiritu ng reliyon, kundi ang makita, ang mapangyari, ang mapahintulot sa loob ay mismo yung kaharian, yung pagkahari ng Diyos. Magiging king siya, mangyayari ang kalooban niya, hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Magaganap mismo yung pangako na kung ang priority natin ay yung king at ang kanyang kalooban at ang kanyang nais, all these things will be added unto you. Meaning to say, magkakaroon ng kasaganaan sa loob ng simbahan ng iglesia dahil napapahintulot ang nais ng hari sa loob ng iglesia. That's the point. Abundance in all aspects. So it is not just the restoration of the tabernacle of David, where when we talk about the restoration of the tabernacle of David, it's about what? The restoration of right worship. It is not just that, but the kingdom. King's domain. Naghari muli ang Diyos sa pamamagitan ng taong ito. I believe this is a prophetic gestures how you and me, someday, we will reign with God. That it is possible for you and me to reign with God because God reigns through this man. And this man, King David, he reigned with God even in the Old Testament. How about that? Reigning in life ngayon pa man. How about that? Reigning with God ngayon pa man. If that happens, remember, you have the power to lock and unlock. You have the power to bind and to loose. Think of that. Alam mo, kapansin-pansin nang ang kaharian ng Diyos ay mangyari, ay maganap dito sa bansang Israel sa pamamagitan ni David, kapansin-pansin, ano yung nakita ninyong ginawa ni David? Expansion. Na-expand yung territory. Pinusbak nila yung mga kaaway. Philistines, Jebusites, Amorites. At nagkaroon ng kingdom expansion. How about that? Sisikip ang mundo ni Satanas sa bahay nyo. Come on, it's not a joke. Think of that. Sisikip ang lahat ng anumang traces of evil at sumpa, kamalasan sa bahay nyo. Because you reign with God and you hold the keys of David given by Jesus Christ. A pattern, a prophetic gestures we saw and we read in the Old Testament. Meaning, kaya nangyari yon para ipakita ng Diyos na posibleng mangyari muli sa panahon natin sa pamamagitan ni Jesus. Hindi nga tayo si David, pero pwede nating magawa yung ginawa ni David na minsang nakita niya, na-discover niya yung susi na hawak niya. At yun ay pinahintulot ng Diyos para sa ating mga nabubuhay ngayon sa mundo, ay posible pa rin nating ma-implement yun na ang Diyos ay magharing kasama natin at tayo magharing kasama niya para mapangyari natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa whereby
na i-extend natin, na i-expand natin yung kingdom, nawiwin yung mga kamag-anak, nawiwin yung mga kapamilya, kahit drug addict yan, kahit lasenggo, sabihin mo na, huwag kang padala sa kanyang nakikita mong kasalanan o bihag ng diablo sa kanya. Please, you have the keys of the kingdom. You can expand God's reign sa buhay ng asawa mo, sa mga kapatid mo, sa anak mo, sa pinsan mo, sa kamag-anak, at sa iyong community. You can expand God's kingdom. Why? Because you reign. Come on, give the Lord a big, big hands of praise for that. Even in your school. Yes, thank God, sister. Salamat, guro. God is using you to expand the kingdom of God sa paaralan na kung saan nilagay ka ng Diyos yan. Go ahead, expand, push the spirit of darkness. Atrasin natin, pasikipin natin ang mundo ng diablo sa bawat ahensya, institution na nilalagay tayo ng Diyos. Alam mo, not only expansion, but we're talking about here, the right worship. Ang mga tao matututong sumamba at kikilalanin nila kung sino ang karapat-dapat na sambahin. Mai-implement ang kalooban, ang batas ng Diyos. We're not talking about the banner of religion here, where works, activities, programs sometimes are more being emphasized than power and His dominion. Alam mo, kikitid, iigsi, hanggang sa tuluyang mawawala ang espasyo ng kaaway sa loob ng iglesia. Kung matututunan nating i-implement kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Mawawala, maleles o mawawala ang mga matampuhin. That's true. Any rebellious attitude, we will be going to push them away, push back. Any spirit that is against the flow and the Spirit of God in the house, ay unti-unti nating mapapalayas. Hanggang sa ang Diyos ang siyang totally maghahari, na kasama namang Kristiyano sa tuwing nagtitipon sila, masaya sila, ramdam nila na ang Diyos ay nananahan sa kanila sa tuwing sila nagtitipon at sumasamba sa kanyang pangalan. God gave us the keys of the kingdom. This is not just a confession. This is not just a declaration, but it is something to take seriously na dapat nating gamitin. Ang maganda rito, hindi inaasaan ng Diyos na gawin natin ito na ma-implement ang kanyang paghahari at ang kanyang kaharian sa ating talento, sa ating gift, sa ating diskarte, sa ating husay o talino. Hindi. Minsan, ang sabi ni Jesus sa Matthew 12:28, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pansinin ninyo, hindi ko pwedeng ma-push back yung kadiliman sa bawat pamilya, bawat lugar, sa aking sariling kakayahan. We can only do that, lalo na tayong mga nagmi-mission sa mga lugar na pinupuntahan natin. Ang role natin ay i-push back, itaboy ang lahat ng ginagawa ng kaaway sa loob ng iglesia. Pero we cannot do that merely, simply, dahil talented ka, dahil gifted ka, dahil marunong ka, dahil bihasa ka, dahil so-called ikaw ay banal. No, we can't. Please, we can only do that as Jesus Christ says, pag nakita na ninyo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ako'y nagpapalayas ng demonyo, nangangahulugang sumain nyo na ang kaharian ng Diyos. You see? Nakita ninyo? The unseen, the Spirit of God, visibly manifested when it collides to our earthly problem.
When the kingdom of God is enforced into our earthly problem, earthly loneliness, earthly sickness, earthly needs, there God's will manifest. It is by the Spirit alone. My friend, this is how grace works, not by human ability, but by His grace through the Holy Ghost. And Jesus' prayer comes to reality where healing, provision, salvation, miracle begin to be enforced by the Spirit of God. Ito ang good news. It is not by might nor by power, but by my Spirit. Hindi ko pwedeng agawan ng eksena ng Holy Ghost sa pamamagitan ng aking kabiasnan. Hindi ko pwedeng agawan ang eksena ng Holy Ghost na mas alam niya ang pangangailangan ninyo at nakakasilip ng iyong mga puso kung ano ang inyong mga need. Hindi ko pwedeng agawan ng kanyang eksena. Mas alam ng Santong Espiritu. I must let Him to do His work. I am just an instrument. It is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Alam mo, hindi ako pwedeng magpa-impress sa inyo para agawan yung role ng Santong Espiritu na talagang siyang nag-a-administer sa katawan ni Kristo. I'm speaking about the church of our Lord Jesus Christ. No way. Unti-unti ang Diyos sa kanyang kabiasnan, sa kanyang karunungan. Ibabalik ng Diyos minsan pa. Hindi lang yung Tabernacle of David, kundi minsan pa magaganap at tutuparin ng Diyos ang isang panalangin itinuro ni Jesus sa atin, your kingdom come, your will be done on earth, in our church, in my family, in my school, in my business, in my community. Your will be done, Lord God, as it is in heaven. Why fear? Why be afraid of terrorism? Why? If God is for us, if God is with us, who can be against us? Sana masilip ninyo ito. Meron nawa kayong makuha dito dahil pag-uwi ninyo, maraming mga bagay ang mapapasimulan ninyong i-unlock. May mga bagay na nakalak na supposed to being matagal ng inyo dahil hindi niyo alam kung anong kakayahan na meron kayo. Meron kayong susi. Ang susi niyan ay minsang nakita at nadiskubre ni Haring David kung paano niya napaunlad ang kaharian ng Israel sa pamamagitan ng paghahari ng Diyos na inanyayahan niyang maghari ang Diyos sa buong Israel, na kung saan nakita natin na i-restore ang tamang pagsamba, nakita natin kung paano na i-expand ang territory. Paano nagpasimula si David? Well, anyway, at paano niya ito nakita? Paano niya ito nadiskubre? Alalahanin natin, he was nobody. Just a shepherd boy. Kung tutuusin, hindi siya yung choice o pwedeng pagpilian na maging competent para sa presidential race. Hindi siya pwedeng maging presidential nominee as far as our own interpretation is concerned, because he's just a shepherd boy. Kaya nga, nang pinatawag ang lahat ng mga anak ni Jesse, nakita na matatangkad, gwapo, mukhang makisig, akala ni Samuel, yun na ang maghahari. Muntikang i-anoint ni Samuel yung mga nakikita niyang sa tingin niya ay competent sa panlabas na niyo. Pero ang Diyos ay nagsalita, walang sino man sa mga anak niyan na nakatayo sa harapan mo ang maghahari. Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Hindi ako tumitingin sa panlabas. Mas malaki ang nagagawa ko sa puso ng isang taong bukas at marunong magpakumbaba at sumunod sa akin. Samuel, yun ang i-anoint mo. Whoa! Come on! He was a nobody, a shepherd, a lad, a young. But this man, this boy, discover
the keys of the kingdom. Ulitin ko, he discovered the keys of the kingdom. Unknowingly, he was being prepared while in the desert tending for the flock. Tingnan niyo Kaya sa Diyos walang aksidente, nandyan ka. Huwag mo namang sumpain ang lugar na nandyan ka ngayon. Huwag mong sabihin, tumanda na ako dito, magiging gurang na ako dito, mamamatay ako dito. Huwag naman. Baka ba naman, kaya nga sa tagal mong naniriyan, yung dapat mong masilip, masilayan, in spite na nandyan ka, ay hindi ka nagkakaroon ng breakthrough na siyang magtutulak sa iyo sa isang panibagong level. Because this man, I'm telling you, habang siya nasa desierto, there, he seek the invisible while watching the stars by night. Jesus. Mainip na, hindi siya nainip. Kasi yung mga shepherd, minsan 1 week, o minsan 3 weeks, o minsan 1 month sila sa isang sa isang lugar. Hindi yung papastulan doon, tapos babalik maghapon. Hindi. Nagtatagal yan sa isang lugar. Totoo ito. So, habang nandoon siya, nagamit yung lugar, nagamit yung sitwasyon, nagamit yung maging inip, nagamit maging yung boring by night. Siguro nakita niyo yung mga nagniningning, nagkikislapang ang mga bituin sa gabi. Woo! And someday, meron siyang nadiskubre doon sa mga sadyang nakikita at natatanaw ng karaniwang tao. Pero ngayon, kakaiba ang kanyang nasisilip sa mga bituin. Kaya nga, minsan ay naisulat niya sa Psalms 19, ang kalwalati ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan sa bawat araw at gabi. Pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. I love that. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Now, you have that in other versions, wikang English. Look at this. Tignan nyo kung ano ang natanaw, kung anong nasilayan nitong tao, kung anong na-discover niya sa Psalms 19 verse 1 to 4. Now, the heavens, look at that, declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Wow, look at this. And then it says, day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. And then, there is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out to all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tabernacle for the sun. He saw something beyond the planet, beyond the space. There, He seek eternity, and eternity as close to His heart. While watching the mountains, the nature, yung kapaligiran, every creation He saw, ay nahayag sa Kanya ang isang invisible, eternal, omnipotent God. Kaya nga, nasulat niya minsan sa Psalms 90, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi pa nililika itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na. Pagkat ikaw ay walang hanggan. See that revelation. Think of that revelation na natanaw ng tao ito. And then he saw it, he seek it, he discovered it, he cherished it, store it into his heart, and hold it. Alam mo si David, ang naging representation natin sa Old Testament. He became a representation of what is to come. A complete picture of grace to those who will one day be born again, not in the physical realm, but
be born into the Spirit of God, which I'm talking about the kingdom of God. Nakita niya, natanaw niya ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian paparating. At ito'y nahayag sa kanyang kapanahunan. Si Jesus, pagkatapos pong ihanda ni Juan Bautista ang daraanan, meaning, nangaral muna si Juan Bautista bago si Jesus. Meaning, kailangan munang ihanda ni Juan Bautista ang puso ng mga tao. Ang hirap tumanggap sa paghahari at kaharian ng Diyos with all its blessing and provision kung ang puso natin ay hindi prepared. Kahit anong klaseng introduce o pag-i-introduction ko rito o pagtuturo ko about His kingdom, about His power, His blessing, reigning, etc. Kapatid, kung hindi handa ang puso natin, it will become useless. Pagkatapos ni Juan, ni John the Baptist, pinrepare niya yung way ni Lord. Hinanda ang puso. Pansinin niyo ito. When Jesus Christ came into the scene, things changed suddenly. Kaya nga, kapansin-pansin, things changed suddenly. Kapansin-pansin, ang unang sermon ni Jesus sa bundok ay hindi rebuke na may condemnation, kundi ito'y mensaheng at pangaral at sermon na nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan. Because, as if pinakikita dito ni Jesus Christ doon sa kanyang sermon, if we will just give God a chance to prove who really is, and give chance ourselves, not once, twice, thrice, but until you yourselves ay mapatunayan mo sa iyong buhay yung essence ng kanyang paghahari, yung kanyang kaharian, laban sa lahat ng mga circumstances na ayaw natin na nagpapahirap at nagiging hadlang sa ating dahan, makikita mo kung paano ang paghahari niya ay mangyayari sa iyo na taglay ang pag-asa. Alam mo, ang batas, sasabihin ng batas, do this bago yung resulta. Pero ang approach ni Jesus, kabaliktaran. Ang sabi niya, see the kingdom, come, enter into the kingdom, and then you will see the result. Enter means come and experience His dominion over you. Hayaan mo maghari muna siya sa iyo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be what? Added unto you. Ang mga taga-mundo, ang hanap damit, tubig, pagkain, bahay, material. Pero sa mga Kristiyano, baliktad, Diyos muna at ang kanyang kaharian, and then added blessings will just come automatically. It's different. Come on! Come on! Sa mundo, magpagod ng magpagod for you to earn that, pero sa Diyos mukhang iba. Seek God and His kingdom, and then things come. It will be what? Added unto you. Alam mo, ang criteria dito ay hindi ito yung man-made imposed. Hindi. Ang criteria dito for you to be qualified is just simple. Ang pinagbabasihan ng Diyos, ulitin ko, hindi yung kung ano ang ini-impose ng tao. Alam mo, minsan ang tao, gaya ng mga Pariseyo, nagalit si Jesus sa kanila kasi pinasisikip ninyo ang pintuan ng langit, kayo mga Pariseyo. Samantalang kayo naman, hindi man kayo naghihirap. Pinasisikip ninyo ang daan tungo sa kaligtasan, ang sabi ni Jesus Christ sa kanila. Sobra kayo, sabi. Ang basihan dito ay hindi kung ano yung ini-impose ng tao sa maraming mga regulations, policies, etc. Pero ang basihan ng Diyos dito is simply kung ano ka ngayon. Kung ano ka ngayon. It is for the poor, it is for the meek, it is for the hungry, it is for the pure in heart. My God. It is for those who are being maltreated, abused, falsely accused,
persecuted. At ang tawag ng Diyos sa kanila ay happy. Blessed are you. Mukhang nag-iba ang tono ng si Jesus ay umiksena na sa senaryo. May dalang pag-asa ang kanyang mga mensahe, hindi para sa mga man-made rules, kundi kung ano ka ngayon. Poor ka, hungry ka, meek ka, anumang kalagayan mo, nagmo-mourn ka, you will be converted, etc. Kaya nga, nakita ko na isa sa mga rito ay nadiskubre ni David. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Nangangahulugan, downcast ka, unhappy ka, wala ka nang matakbuhan pa, poor ka, walang-wala ka, wala ka nang matakbuhan pa kundi ang Diyos na lang. Rejoice. Be happy because yours is the kingdom of heaven. Tingnan mo. Ang laki na naghihintay sa'yo. Yours is the kingdom. Blessed are the poor because yours is the kingdom. Tingnan mo kung anong babakap sa'yo. Oh, Lord, we can't imagine this. No, we can't. Yours is the kingdom. Tingnan mo yung babakap sa'yo. Sa mundong ito, wala na. Wala ka nang makita pa. Wala ka nang maasahan pa. Sa mundong ito. The kingdom of God is yours. Alam mo, nadiskubre ito ni David. At hawak ito ni David. Minsan, nang wala nang gusto mag-volunteer na labanan si Goliath dahil takot ang mga Israelita, itong nobody, itong no pansin. Sa katunayan nga, nandoon siya, pamiron-miron, pasilip-silip, nagmimiron siya, nandoon siya. Tapos ang sabi ng mga kapatid niya, "Hey, lumayas ka nga dito. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo binabantayan yung mga tupa ni Daddy? Magagalit sa iyo si Daddy. Wala ka dapat dito. Doon ka sa parang, magpastol ka." Tingnan mo, because nobody, moken, poor in the spirit. Pero hindi nila alam, yung poor in the spirit, binabakapan siya ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, dahil nakita ito ni David, na-discover ni David, hawak ni David ang susi, minsan, nang nakaharap na niya si Goliath. Sabi pa nga pala ni Saul sa kanya, "Oh, isuot mo itong mga baluti, isuot mo na, sige, isuot mo yan. Gusto mo lumaban? Sige nga, sige nga. Malay mo, swertihin tayo. Sige, baka matsyampuan mo yan, matsyambahan mo yan. Sige, manda." Sila mismo hindi naman naniniwala eh. Nang sinuot ni David yung kalasag ng mundo, hindi siya komportable. Mukhang mabigat ka niya. Alisin na lang, kasi ibang Diyos eh. Hindi kailangan ang tulong ng mundo kapag ang Diyos ang kumilos. Gagawa ang Diyos kung ano ka, kung saan ka, kung sino ka, kung anong sitwasyon mo, gagawa siya. Kaya nga, dineklara ni David ang salitang, "Ang dala mo'y tabak, ang dala mo sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh." Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng ukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos ang Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak, kahit walang sipat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. At ang sabi ng Biblia, nagpatuloy sa paglapit si Goliath. Ngunit
patakbong sinalubong ni David. Yaman. Head-on collision. Bakit ka matatakot kung alam mo yung heaven, yung kingdom of heaven, binabakapan ka, nandyan sa likuran mo. Think of that. Come on! My friend, this is how God's kingdoms work. This is how we can reinforce its will. From being a shepherd, alam mo, hindi sinisi ni David ang kanyang pagiging shepherd at sa tagal niya sa kanyang pagiging pastor. Hindi siya nagkaroon ng self-pity. But he discovered the key habang nandun siya. Listen to this. To the nobody, to the poor in the spirit, for yours is the kingdom of heaven. Tingnan niyo ito Yours is the kingdom of heaven. Tingnan mo ang babakap sa'yo. Tingnan mo. Pag ang sundalo ng Amerika ay nagpupunta sa Syria para yariin ang mga ISIS, ang bumabakap sa kanila ay yung United States of America. Pero imagine kung anong bumabakap sa iyo. Nobody ka, pero tandaan mo ito, mayroong isang unseen kingdom. Kaya nga, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan. Ang sabi ng Korinto 1:27, upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwan, ang mga hampas lupa, ang mga mahihina, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino man ang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. That is how we enforce the kingdom of God. This man holds the key. He discovered the key. A lad, a young shepherd, and yet he has the greatest weapon na hawak niya. Kaya hindi siya natakot na harapin itong Goliath. Head on. Patakbo si Goliath, pero hindi siya yung tipong gumaganon. Hindi siya buwelo. Hindi. Habang tumatakbo, papalapit si Goliath, anong ginawa? Tumakbo rin siya pasalubong. My God, lemon. Bakit? Alam niya, sino nagbabakap sa kanya? Balo lang, hindi nga tsuking gulot na. Balo. Come on! Come on! Hallelujah! My friend, not only to the poor, but also to the hungry, sa mga gutom, sa mga lagalag, sa mga ginagawang gabi ang umaga, dahil naghahanap sila ng lunas at kalutasan sa hindi maipaliwanag na emptiness. Pero tandaan mo ito, alam ko hungry ka, gutom ka sa isang bagay, marahil hindi mo lang alam kung kanino ka gutom. Pero sasabihin ko sa iyo, naka-reserve yung emptiness mo yan at hindi pwedeng punan yan ng sino mang tao o ng anumang bisyo. Ang sabi ng Biblia, to those who are hungry, you are blessed. Don't worry. Huwag mong sabihin ganito, oy pinanganak. No, you are happy. Bakit ganitong nararamdaman ko? Palagi sa buhay ko, I feel lonely. I feel discouraged. My friend, huwag ka naman mag-dwell sa loneliness at discouragement mo. You are happy. Bakit? May naghihintay sa iyo. Blessed are those who are hungry. Happy are those who are hungry, for they shall be satisfied. They shall be. Come on! Woo! Puno ang langit. Puno ang kaharian ng Diyos. Hindi nagkukulang. Pwedeng punan yung lahat ng mga kulang na nakikita sa iyo. Walang pwedeng makapagpupunan yan kundi ang Diyos. Walang ibang maasahan kundi si Yahweh. This is how King's domain works, enforcing the kingdom on earth. No other greater
than His kingdom. Sabi ni David, as the deer panted for the water, so my soul, David himself, ay nakaranas during his training, nang siya'y apprentice pa dyan sa parang at disyerto, nakita niya ang tao. Kung meron man siyang nararamdamang kauhawan, nandyan yan dahil nakareserba yan para sa Diyos. Nandyan ang Panginoon. Blessed ka. Happy ka. Huwag kang mag-commit ng suicide. Huwag mong tapusin ang lahat, kapatid. Huwag kang aburido. Ang sabi ni Jesus, happy ka. Blessed ka. I'm telling you, you are blessed. No wonder si David, nasabi niya yung salitang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Natutunan din niya yan during his training dyan sa parang, dyan sa bukid. You prepare a banquet. He leadeth me in green pastures. Wow. Hallelujah. Hala na akong oras, kabilising oras. Bala taking eternity. Amen. Pero itong sasabihin ko sa inyo lahat, things change. Please, echo pilak 1. Amen? Kayo balaman, nano ito, nano tuturo na ako ang dyan? Ay, Ginoo ko, Diyos ko, hallelujah. Dali po itang malakakap-kap kayo, ay Lord, dali. Pota, sa pa kayong basura isip, marami kayong basura dyan kasi, marami kayong ibang priority, other than doon sa dapat ninyong i-priority. Kasi ang dami natin priority. Masyado tayong gagad sa mga priority nyo. Natatakot tayo. Baka tayo kampusin, baka tayo mabankrupt, baka tayo etc. Masyado tayong takot sa mga, kaya nga yung priority. Hindi kapatid, magtiwala ka. God first. I-invite mo yung kingdom niya. God first. Come on! Come on! Iisipin ba naman ng batang ito na isang shepherd na someday magiging hari siya? Hindi yun sumagi sa kanyang isip. Pero iba ang Diyos. I'm telling you, iba ang Diyos. Blessed are the poor in their spirit, for there is the kingdom of God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yes, it happened kay David. He inherited the earth. Naghari siya. Bakit? He was meek. Paano napatunay yung pagiging meek niya nang pine-persecute siya ni Saul? He behaved wisely. King na siya, inanoint na siya ni Samuel, may karapatan ng itulak si Saul. Pero hindi pa rin niya pinilit yung principle of rebellion, kundi naghintay pa rin na tiwala sa Diyos, na alam niya yung Diyos niya buhay. Binabakapan siya ng kaharian ng Diyos. He behaved wisely. No wonder, because of his being meek, my friend, I'm telling you, he inherited the earth. Jesus holds the key of David. Why? Because David, during his lifetime, he saw it, he discovered it. And then, he implemented the kingdom of God sa isang bansa ng tawag ay Israel. And we can do the same. Where? Starts in your own family. Push back the enemy territory. In the name of Jesus. Now it is possible. You hold the key of the kingdom. You have the authority. Why? You can unlock and you can lock. Papasukin mo yung gusto mong papasukin, at huwag mong papasukin yung ayaw mong papasukin. Of course, hindi ko papapasukin ang death, ang sumpa sa aking sambahayan. Never! Pwede kong ipilit yung pinto, pwede kong i-bind yun. But I can unlock through salvation and God's provision and healing and deliverance sa aking sambahayan. Things begin to change. In the name of Jesus, I believe below my heart,
It's not just about religion. It is not just about Jehovah. It is not just about gathering here in this place. I believe God will be going to manifest in your life. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi po yun biro. Hindi po yun praise. Hindi po yun quotation. Hindi. Yun ay totoo. Pangako. Salita ng ating Panginoon. At yan ay mapapangyari niya sa pamamagitan ng iglesia dahil mismo ang susi ni David ay nakuha na nasa kamay na ni Jesus na ngayon binigay ni Jesus ang susi ito sa atin. Come on! Everybody arise!